Okay, nandito po tayo sa Barangay 96 sa Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Romana District, Magandang araw po sa inyo. Meron lang tayong munting video. Is about evangelism. Tawag dito, Home Bible Study. Dito po sa tahanan ni Ate Nene Bautista. Ito po, para makita nyo po, baka kala nyo wala akong usap. Ayun, Yan. Gusto ko lang makita na meron akong kasama ngayon dito. Isa rin po siyang senior citizen at the same time, napakasipag na paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Yun po yung maganda sa kanya, sa kabila ng may edad na siya. Hindi siya tumitigil kasi ayaw niya nga po maging pasanin ng kanyang mga anak. Purihin ng Panginoon. Okay? Dito po tayo sa Biblia. Ito yung kasaysayan na kusahan ipinagbawal sa panahon nila Apostol Pedro ang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tignan niyo po, Ito pong mga taong nagbabawal ay mga kalai ni Jesus mismo, Ang problema sa kanila, kahit kalai sila, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya, sa panahon nila Pedro, sila Pedro po, mga Hudyo rin, kalai rin sila, ay pinagbantahan, pinagbawalan sa kanilang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito po yung istorya, nakasulat po sa Gawa, chapter 5. Dito lang po sa 27 natin kunin hanggang 29. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito tinanong ng pinakapunong pare. Yan. Yung pinakapunong pare, Udyo rin po yun, Iniharap yung mga apostol, sila Pedro, at tinutukoy dito. Yung kapulungan na ito, yun po yung tinatawag nilang kapulungan ng mga Hudyo. Sa ating panahon, parang yun ay katumbas ng Senado. Counterpart, Senate sa Philippines, Philippines, na kusahan ang Senado ay nag-iimbestiga ngayon about AJK sa nakarahang administrasyon. Kaya sa kanila din po naman, nag-iimbestiga sila, pero hindi sa AJK kundi about Jesus Christ. Para maintindihan niyo po, Sa 28, hindi ba't naigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus na yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. So, defensive sila. Defensive itong mga pinakapunong paring Hudyo na nagsasalita sa kapulungan ng mga Hudyo at ang kinakausap, ang kanilang, kumbaga sa salitang sila po yung interpreter, upang alamin sila, Pedro. Yan. Pinagbawalan namin kayo. Tingnan ninyo, sabi niya, lumaganap na sa Jerusalem ang inyong pangangaral. Dito naman sa 29, ito po yung tugon na, kumbaga, sila Pedro po ang resource person. Kumbaga sa Pilipinas, Senado, ang resource person ay sila Pedro. At ang nag-iimbestiga ay mga senador. Ganun po, counterpart. Sa 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Maliwanag ang sagot ni Pedro. Ito po yung pananampalataya ni Pedro. Na sa oras na iyon, na kinu-question po ang kanilang pangangaral patungkol kay Jesus. Maliwanag ang sabi ni St. Peter, hindi kami susunod sa inyo. Isipin niyo po ito, mga leader ng simbahan sa panahon nila yan. Pinakapunong pare. Kumbaga sa panahon natin, siya po yung kumakatawan sa tinatawag nilang Santo Papa. Pinakapunong pare.
may mga pari sa kanyang ilalim. Ang tapang ni Pedro, hindi ka namin susundin. Ang Diyos ang amin dapat sundin, hindi kayong mga tao. Bakit po ganun ang pangangatwiran ni San Pedro? Na kailangan may pangaral talaga ang Yesus na ito. Kasi po, may isang pagkakataon, may tagpo sila ni Jesus at Pedro. Kung bakit itong si Pedro ay makulit. Kahit mataas na ranggo po itong kalaban niya, pero matapang parehas siya. Tignan po natin ang eksena. Bakit naging ganun ang Pedro na ito? Sa panahon na nagtagpo si Jesus at si Pedro, nakasulat po dito sa Mateo. Tignan natin yung kasaysayan between Pedro at Apostol about Jesus. Nagkaharap sila ng face to face. Dito sa Mateo 16:13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14, sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kasi tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito po ang rason kung bakit kahit kamatayan pa, hindi takot si Pedro sa panahon ng Pentecostes na pinagbabawalan na sila. Nasa loob sila ng hukuman ng Hudyo, yung korte ng Hudyo, Senado ng Hudyo. Pero matapang talaga si Pedro at ang kanyang kasama. Hindi kami susunod sa inyo. Sa Diyos lang kami susunod. Kasi po ito yung eksena na pinang-ahawakan ni Pedro. Ulitin natin ha. Ito. Nang magtanong si Jesus kay Pedro, sabi niya, para sa inyo, sino ako? Ito sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17, tignan niyo po, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Pedro. Kaya si Pedro po ay naging matapang. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ibig hindi nihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama sa langit. Yung tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sumagot ang Diyos. Ang Diyos ang sumagot sa pamamagitan ng labi ni Pedro. Anong sabi ng Diyos? Anak ko yan. Kaya si Pedro po, nang sila po ay nangangaral na in the day of Pentecost, alam ni Pedro, mabigat ang argumento. Sa Gawa chapter 5 verse, isipin nyo, nasa loob siya ng kapulungan ng mga Hudyo. Anong magagawa ni Pedro doon? Salita lang siya. Kahit dito po sa Pilipinas, subukin mo kontrahin ng mga senador. Nasasabihin ng senador, contempt yan, guardia, kunin ito, ikulong. Wala kang magagawa. Ganon po kakapangyarihan ng kapulungan. Pero si Pedro, walang takot. Bakit? Ipinahayag ng Diyos sa kanya kung sino si Jesus na kanilang pinangangaral. Sabi ng Diyos, anak ko yan. Papapuntahin mo. Kaya sa panahon na ito, walang magawa ang mga pinakapunong pare sa panahon nila Pedro. Nagpatuloy ang kanilang pangangaral at ang pangangaral nila Pedro ay ganito lang po kasimple. Dito po sa
Gawa 5:42. Ito po, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil magturo at mangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. O kita nyo po, ultimo mga templo ng mga Hudyo, pinapapasok nila. Ay pinapasok na nila. Ganyan sila katapang. Dito ya, punta tayo kaya po sa Blit. Ganyan sila katapang. Bakit po? Ang Ang pinangangaral nila, hindi tao. Anak ng Diyos na buhay, tagapagligtas. Tignan nyo po ang isang talata. Si Pedro pa rin ang nagsasalita. Sa Gawarin pa rin. Sa chapter 4, verse 11. Yung tungkol doon sa paralyzed since birth. Ito po ano. Basahin natin. Dito sa simulan natin sa 8. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Anong sabi po? Si Pedro po ay puspos ng Espiritu Santo. Alam niyo po, kapag puspos ka ng Espiritu, kagaya ni Pedro, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa iyong labi. The Spirit of God is upon them. Kaya ganun po katapang si Pedro. Hindi siya matapang dahil wala naman pinag-aralan, mangingisda. Anong ilalaban ni Pedro sa mga matataas na lider ng simbahan sa panahon nila? Samantalang sila pangkaraniwan mangingisda, hindi nag-aral. Pero matapang siya. Kasi nga, pinuspos siya ng Espiritu Santo ng Panginoon Diyos. Amen. So, ito. Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. O, kita niyo po? Diba ang kanyang pananalita? May dala, may tapang talaga. Maybe, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa sa amin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Yes, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ay siyang naging batong panulukan. 12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kita nyo po, kaya po matapang ang Pedro. Kinakalabanan niya yung pinakamataas na punong paring Hudyo sa panahon nila. Kasi po, ang Espiritu ay nasa kanya. Kaya matapang siya sa verse 5:29. Hindi kami susunod sa inyo, mga leader ng simbahan. Susundin namin ang Diyos. Birihin mo yung pinakapunong pare, ano sabi niya? Hindi ba patigpit, maigpit namin kayo pinagbawalan na huwag niyong ipangaral si Jesus na yan? At gusto niyo, papanagutin niyo pa kami sa kanyang pagkamatay. Ang totoo itong mga Hudyong ito, sila rin po yung nagpapatay kay Jesus. Sila yung sumisigaw na, ipako sa krus yan. Sila rin po, kaya sinabi ni Pedro. O dito inulit ni Pedro yun eh. O, anong nakalagay? Tignan nga natin yung sinabi ni Pedro. Ito, 10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel. O, talagang pinahalam talaga ng taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. O, sino ang pumatay kay Jesus? Yung mga pinakapurong pari pala ng mga Hudyo sa panahon nila. Na itong mga kalay ni Pedro, kalay ni Jesus, sila hindi naniniwala kasi sa kanya. Alam niyo po anong sabi ni Jesus sa mga taong ito na hindi naniniwala sa kanya? Ito ang sinabi ni Jesus sa kanilang panahon. Dito po sa 8 ng 1. Basahin natin, ano? Ito, nakalagay dito.
Simulan natin sa ito po, ano? Ito. Simulan natin sa 39. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. 40. Sinabi ko lang ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Kita nyo po? Nagsasabi lang ng katotohanan si Jesus galing sa kanyang ama, sa Diyos. Kasi salita ni Jesus galing po sa kanyang ama, sa Diyos. Dahil sinasabi niya, itong mga leader ng simbahan sa panahon nila, anong sabi ni Jesus? Gusto nyo akong patayin. Nag-usap ba kayo? Kita nyo po? 41. Ang ginagawa ninyo tulad ng ginagawa ng inyong ama. Medyo masakit ito. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. O kita nyo po? Pati ang Diyos sinaangkin nila na kanilang ama. Ang sagot ni Jesus, tingnan natin. Sinabi ni Jesus sa 42, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Hindi nga po nila iniibig si Jesus eh. Galit nga sila kay Jesus eh. Yung ba yung pag-ibig? Sabi niya, gusto nyo pa akong ipapatay? Oh, yan ba yung pag-ibig? Papatay ka ng tao? Naalala ko yung meeting sa Quadcom Committee. Sinermonan ni Pastor Benny Abante, si Duterte. Sabi niya, yung ginawa mong pagpatay, labag sa batas ng Diyos yan. At ginamitan ni Pastor Benny Abante ng Biblia, si Duterte. Wala, hindi makapiyo ka. Para siyang batang sinisermonan ng isang pastor, gaya ni Pastor Benny Abante. Sabi niya, nung mayor ka, no one is above the law. Dapat sumunod ka sa batas. Pero ang ginawa mo, nilabag mo ang batas. Kaya kasalanan yan. Sabi niya, diretsahan habang nanonood ako. Yan ang maganda na sa Kongreso o sa Senado, merong mga pastor na nakahupo upang sila yung magdala ng salita ng Diyos sa kalagitnahan nila. Pinakita ni Pastor Benny Abante ang kasalanan ni Duterte. At ipinakita niya lahat na senaryo. Kaya sabi ni Duterte, sama-sama tayo sa impyerno. Sabi ni Pastor Benny Abante, ayaw kong makarating doon. Pangulong Duterte, sabi niya, pag binasa mo ang Biblia, ang impyerno ay nakakatakot. Ayaw kong makarating doon. Ayaw ko rin makarating karon. Merong message ang gusto ni Pastor Benny Abante ron. Gusto niyang makita yung pagsisisi. Pero itong Duterte, wala. Wala kang makitang bakas man lang ng pagsisisi sa kanyang mga pinatay. Inamin niya, ito yung pinatay ko. Doon sa firing range na pinagdaraosan kung saan sila nagpa-practice ng bumaril. At doon dinadala ang gusto niyang barilin at patayin. May ebidensya, inukay yun eh. May lumabas na bangkay eh. Kaya wala siyang may matuwid. Kasi sabi niya, doon ako nagpa-practice. Bandang uli, nakahukay sila ng buto ng tao. Kaya gusto sanang mangyari ni Pastor Benny Abante. Makita niyo yung pagsisisi. Pero walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Duterte. Ba't tayo napunta? Dito na tayo. Okay. Hinahanan lang po natin yun. Kasi parang similarity. Sa 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan. Kung isinugo niya ako. 43. Bakit di ninyo mahunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Yung pala yung rason. Yung aral ni Jesus na galing sa Diyos na sinasabi niya,
Yun ang ayaw tanggapin ng kanyang mga kababayan, mga Hudyo. Kaya sila rin ang nagsabing nung laganap ng pangangaral ni Jesus, ipako ninyo yan sa krus. Kaya sa panahon ni Pedro, si Jesus po nasa langit na. Naganap na po yung namatay siya, in 3 days bumangon siya, at umakyat siya sa langit. Nang umakyat sa langit, yung banal na espiritu bumaba po sa mga apostol. Kaya si Pedro, ubod ng tapang sa panahon nila. Puspos yan ang banal na espiritu na nagmula sa Panginoong Diyos. Amen. Ito na. Kaya sabi ko kanina medyo masakit, ano? 44. Tingnan nyo ang sagot ni Jesus sa mga kumukontra sa Kanya. Ang Diyos ang inyong ama, ang Diablo ang inyong ama. Kita nyo po. Sinasabi nilang ang Diyos ang kanilang ama, pero sabi ni Jesus, hindi totoo yan. Ang totoo, ang Diablo ang inyong ama. Kasi ayaw ninyong maniwala sa salita ng Diyos na dala ko sa inyo, sabi niya. Oh. Ano, tuloy natin. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano daw siya? Kung anong gusto ninyong gawin. Mamamatay tao kayo, ako, tinatangka nyo kong patayin, kasi ang inyong amang si Diablo ay mamamatay tao. Eh, sino si Duterte? Sabi ni Pastor Benny ngayon. Tinawag niya yung abogado niya, Attorney Degra, may tatanong ako sa iyo, sabi niya, bilang abogado ni Mr. President, nasa Constitution ba, nasa batas ba ang human right? Ang sagot ni Attorney Degra, meron po. Ginoong Pangulo, sabi ni Pastor Benny, dapat ikaw ang unang-unang sumusunod sa human right, pero ikaw ang unang-unang linabag mo ang human right, pinagpapatay mo ang mga tao. Parang batang siniser mo na. Kaya sige, banatan mo na ako. Itodo mo na, kumbaga. Ibigay na lahat ni Pastor Benny. Yung biblical teaching. Baka sakali. Hindi naman gusto ng Diyos ang lahat ng tao mapahamak eh. Mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, mapalangit ang tao. Pero kung datnang ka ng kamatayan at hindi mo pa tinatanggap ang tagapagligtas, sorry, hindi mo man gusto makarating sa apoy ng impyerno, ito ka pupunta pagkamatay mo. Sa simula pa lamang mamamatay tao na siya. Sinong mamamatay tao? Si Satanas. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Ibig sabihin si Satanas, walang salita ng Diyos. Kontrabida, oposisyon sa Diyos. Sapagkat walang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Kita nyo? Sino nagsasalita rito? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon niya dinidescribe si Satanas. Napakasama talaga. Kung bubuksan mo ang puso ni Satanas, ni kapirasong wala kang makitang salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Jesus. Walang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya masama talaga. Sapagkat walang puwang ang salita ng Diyos sa kanya, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, hindi ba sinungaling si Duterte? Meron tayong Pangulong Bangag. Meron tayong Presidenteng drug addict. Kinabukasan, hindi ko naman sinabi yun eh. Kaibigan ko nga yan. Si BBM, kaibigan ko yan. Nakita niyo yung kasinungalingan? Wala silang pinagkaiba si Satanas. Okay, ano daw si Satanas? Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siyang ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Nature pala ni Satanas talagang magsinungaling. At si Duterte, nature niya rin ang si magsinungaling. Inilahad na lahat ang ebidensya. Sabi niya, hindi totoo yan. Ganon din po nangyari kay Eva at Adan. Na nagkatagpo si Satanas at ang mag-asawang Eva at Adan, ang kausap niya si Eva, ang sabi ni Satanas, kasi tinanong ni Satanas si Eva, Eva,
Kapag kinain kayo itong bunga ng punong kahoy sa gitna ng alamanan, mamamatay nga ba kayo? Na sinabi ng Diyos. Sagot ni Eva, opo, sinabi yan. Mamamatay kami. Ano sagot ni Satan? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ano sabi ni Duterte sa mga Senado at sa Quad Committee? Hindi totoo yan. Nakikita mo sa kanyang muka ang muka ni Satanas. Kaya lagi ko sinasabi, gusto nyo makita si Satanas, tumingin-tingin lang kayo sa inyong paligid. No. Kung yung nasa paligid ninyo, kaya marami natatawa pag yun ang ginagamit ng termino eh. Kasi ayaw nilang tignan yung ang kanilang mga katabi. Okay. Ang paksa natin is about Jesus. Na panahon nila Pedro, pinagbabawalan sila. Sa kabila ng ganong sistema, sila Pedro ay nagpatuloy. Bakit po? Kasi po tayo bilang tao, wala naman po tayong tagapagligtas eh. Isipin nyo, nagkasala tayo sa Diyos ha. Walang matuwid sa Diyos, lahat tayo makasalanan. Kaya hindi mo pwede sabihin, ay yung kapitbahay ko, drug addict yan. Yung kapitbahay ko, chismosa yan. Yung kapitbahay ko, ganito yan. Yung kapitbahay ko, ganito yan. Eh, tanong, sino ka? Sino ka? Eh, sa Biblia, lahat tayo nagkasala eh. Pagkatapos may tinuturo ka. Kaya ang tanong, sino ka? Dapat tignan mo muna ang sarili mo bago mo ituro yung kapitbahay mo. Oo, may mata tayo, may tenga tayo, nakakapaginig tayo. Pero hindi tayo hukom. Maging ang totoong hukom sa korte, hindi rin totoong hukom yan. Bakit? Ang dami yatang hinatulan, walang kasalanan. Sa haba ng kaso, hindi ba totoo yan? Napatunayan, wala yang kasalanan. Wala na, nakulong na. Bawa, nagdosa ka ng 20 years sa bilangguan. Wala ka palang kasalanan. Sino may kasalanan? Hindi ba yung judge? Ikulong yan, may kasalanan yan. Kaya hindi po tayo judge. Ayan natin ang Diyos ang judge. Ang Diyos ay judge. Tingnan natin. Yung sinabi ni Apostol Pablo, naaarap lahat tayo. Mabuti man ang ginawa natin sa lupa, masama man ang ginawa natin sa lupa, lahat tayo aarap sa totoong judge. At doon hindi tayo pwede magsinungaling. Bakit? Pagdating na ni Kakaman. Kita tayo lahat eh. Kita tayo lahat. O, basahin ko ha. Baka kala nyo, walang totoong judge. Yung sa hukuman, yung mga judge, natatapalan ng pera yan. Naalala nyo pa nung panahon ni Pangulong Erap? Man in robe. O rap. Sino yung man in robe? Di ba pag sinuot ng judge yung robe niyang kulay itim na ganon? Lahat ng kapangyarihan nasa kanya. Pag sinabi ng ikulong yan, pag sinabi niyang bitayin yan, pag sinabing barilin yan, susundin po yung kanyang salita. Kasi pag sinuot niya yung robe niyang itim na ganon, naalala niyo ba yung impeachment sa panahon nila Corona? Sino pa? Yung judge na ng mga, hindi sila mga abogado, yung mga senado, nagsuot sila ng itim na damit. Yung sinusuot ng judge. Kaya sila yung judge sa panahon na yun. Hindi pa na-impeach si Corona. Sino pang na-impeach? Si Erap. Doon sa mga foundation niya na bugos kuno. Ewan ko kung totoo yun. Pero nakita ang firma ni Erap. Kaya sa na-impeach. Yun ang kasalanan ni Erap. Nakita yung firma. O, yung mga judge ng mga senador, kahit makahirap sila, nagsusunod ng robe. Nang sinuot nila yung robe, lahat ng kapangyarihan sa lupa, taglay nila. Kaya ano sinabi nila, Erap, umalis ka dyan. Yung oras na yon, si Erap, umalis sa Malacanang. Si Corona, na oras na yon, umalis sa Korte Suprema. Ganun po sila kakapangyarihan. Kaya, sabi ni Erap noon, naalala ko yon, men in robe is corrupt.
Pero yung Diyos sa langit, walang corruption doon. Panguli. Sabi po sa Roma, ganito ang nakalagay. 14:12 ng Roma. Ito nung panahon na sumulat si Pablo, nasa bansang Roma siya. Kaya ang title ng libro is Roma. Siya lang po nakarating sa Roma upang dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Hindi si Pedro walang kasaysayan, walang history. Maging ang mga sulat ni Pedro, wala siyang binabanggit, nakarating siya sa Roma. Ang nakarating si Pablo. Sabi ni Pablo, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Bawat isa, individual. Mabuti man o masama ang ginawa natin, lahat tayo haharap sa totoong judge. Sino ang totoong judge? Yung nasa langit, yung hari sa langit. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lahat. Hari noon, hari ngayon, at hari sa darating. Yesterday, today, and forever. Sino yon? Lord Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Salamat. Habang buhay kami, tinuturuan mo kami at pinagtsatsagahan mo kami turuan. Sapagkat hindi mo gusto ng tao mapunta sa impyerno. Kundi ang gusto mo, lahat ng nilikamong tao, makasama mo sa langit. Salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Nene. Once again, para akala nyo wala siya. Ayan. Ito pa po. Ayan. Ibig sabihin, hindi po ako nag-iisa. Tatlo kami. No po? Kayo na mga manonood, kayong mga nanonood ng video ito. Isa lang ang kahilingan ko. Mag-like kayo, then mag-share kayo. Kung gusto nyo mag-comment, mag-comment kayo. Pero iwasan nyo po ang magsalita ng masama. Kasi hindi ko kayo niloloko. Gumagamit akong poemen, ang Biblia ng mga pastor. Kasi po, may mga religious person na bumabanat sa akin, pag wala na silang may sagot, minumura nila ako. Pawawang mga reliyon yan. Sabi ko sa kanila, yan ba tinuturo ng magulang ninyo? Yan ba tinuturo ng inyong reliyon? Anong tawag sa akin? Ulol. Ay, sana naman bangag. Bangag daw ako. Yung iba naman, kalbo. Yung kalbo naman po talaga Hindi ko naman tinatago yan. Pero isa lang masasabi ko sa kanila, guwapo naman. Di po ba? Huwag na kayong kukontra. Tangi yan ang kaligayaan ko Pagtatak Bautista, tanda nyo, magandang lalaki yan. Bakit ko sinabi? Wala naman po nilikang pangit ang Diyos Sa atin lang nagiging pangit ang paningin. Pero sa Diyos, kahit anong itsura niya, maganda yan at guwapo yan. Wala po nilikang pangit ang Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya kung nasasabi ko man pong guwapo, dahil po yun ay nakalagay sa Biblia talaga. Pag sinabi nyo masama, ibig sabihin, nilalabanan nyo ng Diyos. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Amen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po, Bye-bye. Always pray kasi po may typhoon. Prayer lang, panlaban kay Pepito. Manoloto.